masyado pong malayo. Minsan Then kung masyadong malayo, di wag tanggapin. yun nga. Hindi, you're listening but you're not hearing me. Yes. Tinanggap, pinag-antay. Sabi ko kanina sa example ko, 20 minutes nag-antay and then pagdating 20 minutes, extend another 10 minutes nandoon na. Nag-antay ng 30 minutes and then bago dumating 30 minutes, nag-antay ng 20 minutes, sa ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star-star lang pinagsasabi mo. Nakita mo na face-to-face. Oh, naglabag sila ng franchise agreement nila for the past 6 months. Mr. Chair, may I request then for a statement from the driver, and we will give them a show cause, and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata pa. First things first, I would like to tackle yung mga complaints that my office received from both passengers and drivers of TNBS. Nandito ba yung pisa natin sa ano? Grab, nandito. Grab, and your name is? Attorney Gio Tingson po, Your Honor. And you are the? Head of Public Affairs for Grab Philippines. Okay, that's good enough for me. Thank you. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Your Honor, yung issue din po, mainly on yung main factor po na ginagamit natin doon ay kulang po tayo sa supply ng drivers on road. Lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize po sila na bumalik po sa daan, especially pag kailangan po ng riding public. So ibig sabihin pag ma-traffic yung iba ayaw nilang bumiyahe. Samantalang yung mga regular taxi, ma-traffic o hindi, nagbibiyahe sila. Yung mga taxi drivers kapag sila ay namili ng pasahero, minumultahan sila. Pero mga taga-Grab, nakalibre. Example ko sa'yo, magbubuk ang isang pasahero sa Grab. Sasabihin, we'll be there in 20 minutes. Okay? Pagdating ng 20 minutes, papa-extend ng another 10 minutes. Na-extend. So, naging 30 minutes na. And then all of a sudden, ika-cancel. Ba't ganon? Maraming beses nangyari yan. So many complaints. Yun po, no, madalas po nga kasi yung waiting time. Bago yan, I'll cut you off. Yes, sir. And then, kapag ang pasahero nag-cancel, malilintikan. 3 strikes. And then after that, hindi ka pwede mag-book for 1 day. Ba't ganon? So lahat paborable sa Grab at hindi paborable sa mga consumer, sa mga pasahero. Go ahead, sir. Sir, Your Honor, yung issue po nung waiting time, yun nga po, no, hinahanap po talaga natin yung pinakamalapit na vehicle o yung isang driver doon sa destinasyon na kung saan magpapasundo po yung ating commuter. No? Kasi nga po, halimbawa, ang pagkakaiba sa public transport system talaga na regular ay pupunta tayo sa mga stasyon or minsan yung iba po magta-tricycle papunta sa sakayan. Dito po kasi dahil point to point po, sinusundo po siya door to door. Nagkakaroon po talaga, sir, ng waiting time. I know. Yes, sir. There's no problem with waiting time. Everybody knows that. Okay? We don't have any problem with that. The problem is kapag kinancel yung booking. Sabi ko nga sa'yo, mag-antay na yung pasahero ng ilang minuto and then i-extend pa ng ilang minuto. And then later on, ika-cancel. Ilang beses na nangyari yan. In fact, may mga staff ako, ganun yung reklamo. Meron ako mga pupunta sa aking programa sa radyo na ganun reklamo. Cancel left and right kayo. Ba't yung pa pinag-antay? Ba't yung pa pinag-extend yung antay? And then all of a sudden, ipapakancel rin lang. Paumanhin na ho dun sa mga nagka-cancel po na drivers. No? Pag ganito po yung kaso, at syempre po pag nare-report or na-evaluate po siya, nabababaan po yung kanyang stars. For example, dito po nagkakaroon ng kaukulang investigasyon o tinitignan po yung bawat sitwasyon at titignan yung reasons for cancellation. Minsan po, iba-iba po siya eh. But ang importante po ay inire-report din po sa platform para ma-actionan po namin agad. Kapag nakita po na walang substantial reason to cancel mula po sa driver,
kami rin po ay nagno-notify at tinatawagan po natin ang ating mga drivers para po masabihan din sila na ang polisiya ay as much as possible, hindi po i-cancela. Before we go on further, I would like to acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, thank you for coming. Sir, sabi ko nga kanina, and I would like to repeat it again, wala tayong problema doon sa pag-waiting time, ano? Sabi mo, binibigyan ng stars kapag nag-cancel. Yung problema kasi natin, yung pinag-antay mo na itong pasahero and then later on, ika-cancel mo rin lang. So sabi mo, binibigyan ng stars itong mga nagka-cancel ng driver left and right. And then pag sinumbong sa inyo, etc. But it continues on and on and on. It keeps on going. So how do you monitor that? Paano mo ninyo masiguro na hindi na magkakaroon ng ganong klaseng serbisyo kayo sa mga suki? Salamat po, Senator. No? Dito po, so yung stars po, binibigay siya kapag post-trip. So halimbawa po, may napansin tayo na hindi kaaya-aya, serbisyo, medyo madumi po yung vehicle, doon po na-evaluate yung stars. Kapag cancellation po ang issue, magkakaroon po kapag nireport siya ng isang parang trip ticket or doon po ina-assess sa series or case number at tinitignan po yung sitwasyon. Ngayon po, over the past years, maganda po yung pag-aaral na nakuha natin tungkol sa cancellation at marami po siyang reasons. But nakikita ano po yung mga reasons na sabi minsan po yun, masyado pong malayo, minsan then kung masyadong malayo, di wag tanggapin. Hindi, you're listening but you're not hearing me. Yes. Tinanggap, pinag-antay. Sabi ko kanina sa example ko, 20 minutes nag-antay and then pagdating 20 minutes, extend another 10 minutes nandoon na. Nag-antay ng 30 minutes and then bago dumating 30 minutes, nag-antay ng 20 minutes, ika-cancel. Pero pag pasahero mag-cancel, may 50 pesos na fine. Pag kayo nag-cancel, wala. Star lang pinagsasabi mo. O ba't gano'n? Senator, yung... No, sagutin mo. Yes, sir. Pag kayo nag-cancel, star siya. Sabi mo, cancel suspension pag 3 times in a row. O ba't gano'n? Lahat puro paborable sa inyo. Paano yung mga consumer ninyo? Pasensya na po dun sa sitwasyon na yun. Pero pag ganun po, yung kabaliktaran naman po ay may kaukulan rin na penalties na nakukuha po ang driver sa paggamit po ng platform ng Grab. So kung napapansin na po na halimbawa cancel po siya ng cancel, sa bahagi rin po ng ating driver, nagkakaroon po ng evaluation kung kailangan pong suspindihin naman ang kanyang account. So dapat, alisin mo na yung pagmumulta ng 50 pesos. Kung may karapatan ang driver mag-cancel, dapat may karapatan din yung consumer mag-cancel. It should go both ways. Hindi one way lamang na kayo lang pwede magpa-cancel at hayahay yung kayong Grab at kita kayo ng kita, taga kayo ng taga. Samantalang pag yung pasahero, mumultahan ng 50 pesos. Yes, Your Honor. Ito pong... Pag-aralan niyo po yan. Salamat po, Your Honor. Pag-aralan niyo mabuti yan. It's not fair. Yung cancellation fee po, Mr. Senator, ito po ay alinsunod lang din po sa regulasyon na nakalagay po sa LTFRB. Na maaari pong... Mag-charge ng 50 pesos? Kapag may cancellation fee po kasi tayong tinatawag. Nasaan LTFRB dito? Mr. Chair, may I be recognized? Okay, Attorney Chop Filagwatis, Chairperson of TFRB. Make a correction. If and when a passenger gets cancelled and a appropriate complaint or we were notified, the sanction there is on the first offense is a penalty of 5,000 pesos. The violation is refusal to convey. Dahil tinanggap mo yung pasahero and then ayaw mo siyang dalhin sa kanyang destinasyon, if a complaint is filed, and we have cases of this, we sanction the driver with a 5,000 pesos penalty. Meron po bang na-sanction? Meron na po kaming mga na-sanction. Bagamat kukunti lang po dahil kukunti nagpapaabot sa LTFRB. We have to be informed first. Pag na-inform naman kami, may sanction po kaagad yun after a show cause. Okay. This is what I want you to do sa Grab. Maglagay kayo dun sa inyong app ng notice na kapag nag-cancel ang driver na meron palang regulation sa LTFRB na sila mamulta ng 5,000 to let the passengers
No, and then kung ano yung kanilang rights at the same time para mag-ingat din itong mga driver na hindi sila basta-basta pawara-wara, cancel dito, cancel doon. At their convenience, puro at their convenience, hindi convenient ng pasahero. Eh di wag na kayo mag-grab kung ang gusto niya hayahay, kung gusto niya magpahanap-hanap lang ng pasahero na gusto niyo. Yes, Mr. Chair, we will emphasize this po in the app. Okay. Pag PWD and student, senior citizen na may discount, napakahirap mag-book. Alam niyo po yan. Kaya ang ginagawa ng ibang tao, dalawang cellphone nila. Kunyari, student. Meron siya sa kaliwang cellphone niya, bubuk siya na student. Sa kabilang cellphone niya, bubuk siya na siya student. More often than not, doon sa hindi student ang tumatanggap. Pag student, palagi decline, no available driver. Pag PWD, no available driver. Ba't pa tayo mayroong batas para magbigyan ng discount na pinairal ng LTFRB kung hindi yung sinusunod o sinasadya nyo hindi sunodin? Salamat po, Mr. Chair. No? Hindi po nakikita ito agad-agad ng driver kapag meron pong discount. No? No? Kasi yung gumagamit ng apps, pag nag-register siya, sasabihin mo doon kung ikaw ay PWD at saka pag nag-accept, di ba? Nakalagay naman doon kung ikaw ay PWD o student ka o senior citizen ka, ano estado mo? Pero Then siyempre, pag nakita na PWD to, tinatanggihan. Kaya kadalasan, mga PWD, hindi na nagsasabi na PWD sila kasi pag mag-PWD sila, mamuti ang mata sa kaantay. Kaya sinasabi ko iba, dalawang cellphone ang gamit-gamit para kung sino magtanggap. Pag tinanggap na yung sa PWD na nag-book, salamat. Pag hindi, kadalasan doon sa cellphone na hindi siya registered as PWD. Ba't ganun, sir? Salamat po, Mr. Chair. No? Yung pag-register po as PWD student or yung as a senior citizen po, ito po ay para ma-facilitate ng mas mabilis yung pag-apply ng discounts. Kaya nga po kapag na-email po, napakita yung valid ID, automatic na po, hindi na po nila kailangan pindutin pa na ako ay, at sabihin na sila po ay... Pero alam ng driver yon na yung nagpapabook sa kanila ay PWD. Alam ng driver yun, nagpabook sa kanila ay student. Yun niloloko mo ako Pinaikot-ikot mo pa ako Yun So bakit? Yun ang tanong ka, bakit? Pag estudyante, kadalasan tinatanggihan. Pag senior citizen, tinatanggihan. Dapat hindi gano'n. Namimili kayo. LTFRB, sir. LTFRB, excuse me. Yes, sir. Mamaya ka na magpag-usap, okay? No, sir. I was trying to confer with him on the rights of the PWD. Based on our platform, if the chair may allow me, Yes, sir. there is a application there that requires them to push on it, indicating na sila either pregnant or senior citizen. And there should be an automatic 20% discount doon sa fare. And in that 20%, it is the TNC that shoulders the 20%, Mr. Chair. Yun nga po, sir. Ang point ko nga, yung bang pag nagdeklara yung isang pasahero na registered as PWD sa apps ng Grab o as senior citizen or student na supposed to be may 20% discount, bihirang makatanggap ng booking. Bihira. Yun yung problema. Na yun yung mga complaints na natatanggap ko. So kaya nga, ulitin ko kung di ata kayo nakikinig, pati kay LTFRB, ginagawa ng iba, dalawang cellphone nila. Yung isa as, kunyari, as PWD, yung isa as non-PWD. More often than not, tablado itong sa PWD na registered sa apps ng Grab. Pero itong hindi PWD, ang bilis ng tanggap. So very clear na namimili. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? Driver o Grab? Dapat Grab. Mr. Chair, may I be recognized? Yes, sir. Based on the existing policy, it should be the TNC, meaning to say it's Grab or any other existing TNC ang mag-absorb ng 20%. It should never be the driver. Okay, meron ba tayo driver dito ng Grab? Do we have one? Okay, Mr. Mopas, Chairman TNVS with the Philippines. Now, sino nag-absorb ng 20% discount para sa student or sa senior citizen or sa PWD?
Kayo, driver, or yung Grab? Thank you, Mr. Chair. For the past how many years po, ang TNC po ang nag-shoulder po ng 20% para sa PWD, sa senior citizen at sa ating pong mga student. Pero in-implement po ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam po anong buwan po yun, ang nag-shoulder po ang mga drivers na po ngayon ng Oh, TNCS. kailan lang po ito? Sometimes mga almost 6 months na po ata. Ito pong pagpasok ng 2020 Sino po. pong pumirma doon sa memorandum na ang mag-shoulder Actually po, ay kayo instead sa... pinalabas po ito, sinabi po ito sa aming comms. Sino nagpalabas po? Ang Grab po. Sa Grab po kami, ang unang nag-com po sa amin dahil ang dominant po kasing TNC ngayon is sa Grab. Okay. Pero nung umpisa pa po nito, nung pre-pandemic pa po hanggang pumasok po yung mga ibang TNC natin, ang Grab po ang dominant na Okay. ride-hailing po. Okay, so dati sabi niyo for so many years, how many years na ang nag-shoulder ay yung Grab. Ngayon, TNC. Ngayon, kayo pinag-shoulder na sa kayo mga driver. Doon sa 20% discount para sa PWD, senior citizen students. Tama? Did I hear it right? Yes, Your 6 Honor. months ago lang. Yes, Your Okay. Honor. Grab, anong nangyari, sir? Salamat po, Mr. Chair. No? Mr. Chair, yung polisiya po ng pagbayad po nung itong mga pag-shoulder ng discounts ay ginawa pong polisiya ng Grab dahil po sa pandemya para po makatulong sa mga driver. Pandemya, 6 months ago lang. Opo, kaya nga po, in-extend po natin hanggat kaya. At ngayon po, alinsunod po kasi sa batas, ang tanong po sino nag-shoulder nung fees for the discounts. Alinsunod po sa batas ang driver po. So kaya po hanggat kinaya po ng kumpanya Alin sunod sa batas? Anong batas yun? Pakibanggit. sa PWD law po. Hold on, Mr. Chair. Ano po namin. While he's looking at it, LTFRB, can you... Mr. Chair, may I be recognized? Ayan, We tell have me. an existing memorandum circular issued by the LTFRB, and it's very explicit on it. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Yan po ang batas na pinapatupad namin sa LTFRB. And they are bound by that law because before they are given the franchise, nandyan na yung memorandum circular na yun. So hindi sila sumunod doon sa franchise agreement. I would assume, So sir. anong multas dapat dito? So yan, nakita mo na face to face. Naglabag sila ng franchise agreement nila for the past 6 months. Mr. Chair, may I request then for a statement from the driver, and we will give them a show cause, and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata ka. Tigas ulo nyo eh. Okay, sige. So pag may mga drivers na mag-complain, iimbestigahan nyo at kapag napatunayan na talagang ganun nga ng patakaran, so pwede sila masuspend yung kanilang franchise. Yes, Mr. Chair. In fact, in today's hearing, upon hearing what was stated dito po sa statement nung Ginoo po, if that can be reduced into writing, pwede na ho naming aksyonan kaagad, and we will conduct the hearing by next week. Mr. Mopas, ang dami na kumandami. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. Diba? Samantalang kung ang mag-absorb kay Grab, tatanggapin ng mga driver yan. They'll be more than happy to accept it because they know na kailangan mapagsilbihan yung mga PWD natin, mga senior citizens, mga estudyante lalo na. Pero, bawas sa kita ko to. 30% na nga binabawas sa akin, another bawas na naman dahil nagsakay ako ng special passengers with special concerns. So, magtatanggi ka itong mga driver. Although hindi dapat, pero nandun yung magkakaroon sila ng opportunity or idea na magtanggi sila. Kasi nga, in the past 6 months, nag-sway kayo away doon sa sa franchise agreement. O yan, masususpindi kayo ng di oras nito. Matutuwa yung mga karibal nyo rito. Although lang kakilala sa mga karibal nyo. But anyway, mabilis lang. Ba't nawala yung Uber? I'm just curious. Kasi dati hindi pa ako senador noon.
Mr. Chair, may I request the technical staff of Hindi, LTFRB to curious go lang on ako. board? Curious lang ako. Parang, Okay, pero it's not really that important. Curious lang ako kasi biglang nawala. I think, Mr. Chair, based on the records of LTFRB, na buyout po ata yung Uber. I'm sorry? Based on the records of LTFRB, na buyout si Uber po, and I think it was purchased by one of the TNCs in the Philippines. Okay. Grab to be specific, Mr. Chair. Okay. Mabalik ulit tayo. Doon naman tayo sa Philippine Competition Commission. Ano pong nakikita ninyong violation ng Grab sa kanyang voluntary pricing commitment? Dito ba? Yes, good morning, Ma'am, Mr. Chair. your name, ma'am, is I'm Attorney Smiley po from the Philippine Competition Commission. Ma'am Attorney. Go ahead, please. Good morning, Mr. Chair. With regard to Grab's voluntary commitments po, bali for 3 years lang po yung voluntary commitments nila po, and tapos na po yung 3 years na po yun. Pero so far po, Mr. Chair, we have imposed fines against Grab po for their failure to fulfill their voluntary commitments po. Yun po yung latest update po. So meron silang sanction? Yes po, Mr. And Chair. ano po yung sanctions na yun? Given May to them? fines po, umabot na po ng millions yung kanilang. Millions? Yes po. And it keeps ito po piling yung- up? Ito po yung hindi po nila na i-refund sa customers yung inutos po naming i-refund po nila. Grab. But, bakit hindi nyo ni-refund yung utos na pala sa inyo ng Philippine Competition Commission? You defy that order. Salamat po, Mr. Chair. Pending pa po ang kaso ukol dito. In fact, kahit po 2018 pa nangyari yung issue ukol dito, hindi pa rin po tapos yung monitoring phase. And on this matter, naka-pending po tayo ng MR o apila sa kanila para po dun sa computation nitong fees na to. Pero kung may obligasyon po ang Grab, handa po namin sagutin yung obligasyon. Philippine Competition, Attorney Smile, can you look at this issue na sabi niya ongoing pa rin daw yung kaso? 2018 pa yun at ngayon 2024? Yung So 6 years na. hindi po, Mr. Chair, yung as of 2023 po, meron na po kaming inimpose na fine doon sa kanilang 2023, Opo. last year. Opo. So hindi pa nababayaran yun. With regard to yung kanilang status po of payments, hindi po ako aware doon sa status. Okay. Mr. Chair, pasensya na po. Mr. Chair, bayad na po kami doon sa Okay. fines that were imposed on this matter. I have a couple more questions before we let Senator Bato de Rosa ask questions. Balik ulit tayo doon sa yung sa surcharge tumaas. So kung tumaas ang surcharge, reklamo ng mga driver, ganun pa rin kita nila. Dehado pa rin sila. So puro Grab lang yung TNC lamang ang palaging tumitiba-tiba, if you will. Ba't ganun? So syempre pag nagtaas ng surcharge, dapat tataas din yung commission ng mga driver. Diba? Mr. Chair, lahat po ng kinikita sa surge ay una 80% or above 80% po nito ay diretsong binibigay po sa mga drivers natin. Yun po yung una. Pangalawa po, yung natitira ay nire-reinvest po ng kumpanya para sa incentives ng ating mga drivers. In fact, by the tens of millions po kada buwan ang nire-reinvest natin into driver incentives sa pagbibigay po ng konting dagdag dun sa pang-araw-araw po nila. So, yun po, masasabi ko po, halos lahat po ng nakukuha or kinikita mula sa surge ay bumabalik po sa ating mga drivers. Okay, tanungin ko si Mr. Mopas. Mr. Mopas, ano pa usually yung mga problems na encounter nyo inyong mga hinaing tungkol sa inyong mga sa TNVS na mga kumpanyang pinagtrabaho ninyo? Salamat, Mr. Chair. Bilang isang driver operator po for the past almost 9 years na po ako sa TNVS at ang Grab lang po kasi ang TNC na pinaglilingkuran ko bilang isang partner. Ito po sinasabi nilang surge. Nung panahon po ng Uber times 5 po ito. Ngayon po, meron po tayong alituntunin at binigay po ng LTFRB na hanggang
2 times lang po ang search dapat. Sa ngayon po kasi, nasusunod po yan pagka po meron tayong sinasabing law of supply and demand. Kaya po nagkakaroon ng search lalong-lalo na pagka rush hour. Ngayon po itong Kapaskuhan natin, alam naman po natin na napaka-traffic, napakamahal na po ng gasolina. Yung pagsundo pa lang po namin sa pasahero, talo na po kami. Kaya po yung sinasabi ninyong babawasan niyo po yung surge, wala naman po tayong mathematics na times 1 lang. Nagagamit lang po ito para madagdagan po ang aming kinikita. Ganun pa man po, ang mga TNC po, lalong-lalo na po ang Grab, mapapatunayan ko po yan na meron kami mga KGR na sinasabi. Ibig sabihin po ng KGR? Ka-Grab benefits po ito. Meron po kami mga insentibo. Bawat biyahe po namin, may kakulang insentibo. Ibinabalik po nila. Ang hinihiling po sana namin, kasi po, talagang napakahirap po ng biyahe ngayon dahil po sa traffic at sa mahal ng gasolina. Ang hinahin lang po namin, sana wag nang bawasan yung surge dahil importante rin po ito sa amin para masulit po yung aming kita para sa aming mga pamilya. Salamat po, Mr. Chair. Okay, so what you're saying now, base doon sa mga narinig ko, parang okay ang Grab. Konti lang ang problema. Yung mga driver kausap kanina doon sa video na nagreklamo maraming problema. Bilang isang driver po fast, sabi ko sa inyo, 9 years na po. Opo. At sa edad ko pong ito, araw-araw pa po ako nagbibiyahe, kaya nararamdaman ko po yung mga nararamdaman ng aking mga nasasakupan bilang chairman ng mga driver po. So sir, anong gusto mong iparating sa Grab? Yung mga polisiya nila na hindi nyo nagustuhan na dapat baguhin o dapat pag-usapan? Opo, your chair, Mr. Chair. Sa kasalukuyan po naman kasi meron po kaming ugnayan sa kanila. Itong mga problemang ito, gaya po nung sinasabi ninyo. At importante po, unang-una po itong PWD na to, yung mga discount na to. Kasi po, sa totoo lang po, marami rin pong umaabuso dito sa paggamit ng PWD, especially yung mga fake po ng ID, yung mga estudyante, magkagaling sa club, papakita yung ID o kaya magpapadiscount. Dapat galing lang sa eskwelahan. Ganun po yun. Yung iba po naman, ginagamit yung ID, hindi naman po sila sasakay. Teka muna, sir. Excuse me. Di ba bago siya mag-register as student, magpapakita ng mga ebidensya? Ano mga ebidensya pinapakita? Nakalagay po kasi sa apps namin, kung ikaw ay isang estudyante. Kaya nga, so magpapakita ka ng ID from school. Dapat po. Na yung registration mo sa school. Yes po. Ano pang problema doon? Ako minsan po kasi, yung iba, hindi na po nagpapakita basta may nakalagay lang na student. Hindi nga sir, di ba pag Grab, di ba nakalagay na sa option? Opo. Na yung customer nyo yun ay, kunyari student, na tinanggap siya ng apps ng Grab as student because nagpakita na siya ng mga ebidensya tulad ng ID o school registration. Tama? Totoo po. Tama po. Tama po yung chair. At wag niyo po sabihin naman, Mr. Driver, na may mga nagpapanggap na PWD, mga estudyante. Meron siguro, pero dapat hindi nakalusot yan sa Grab kasi meron kayo screening process, di ba? Iba yung mag-walk-in sa inyo. Papakita yung ID, pwede natin masabihin fake. Pero pag yung nag-register sa inyo, pinoprocess nyo yun di ba? Nasa inyo diskarte yun kung paniwalaan ba yung pinakitang ID o hindi yung school registration. Kaya hindi dapat tinatanggihan talaga. Naintindihan ko naman na ilan sa inyo nagtatanggi dahil kayo pala nag-absorb ng 20% discount. Dapat Grab. Napag-usapan natin yun. Anyway, sige. Sir, thank you doon sa sa feedback po. Andito yung angkas. Angkas. Dito po, Mr. Chair. Nasaan yung angkas? Mr. Chair, dito po. Mr. Royeca, may lumiham sa akin. Namatay yung anak niya noong June 23, 2024 habang sakay ng Angkas app. Nangako ang Angkas Company
pero palabo ng palabo ang communication po nila sa amin. May sulat po ako para sa Angkas Company pero wala po ang email address nila. Ang meron lang po ako ay ang email address ng representative nila na halos hindi na papunta sa wala. Napunta sa wala ang reply sa amin. Sana matulungan niyo po ako. Tapos may-ari ng Angkas Company dahil ang tauhan ay ang mga tauhan ng Angkas ay nagbibingi-bingihan lang sa pag-asikaso ng kaso ng anak ko, Ria Monica Nolasco. Alam niyo yung kaso ni Ria Monica Nolasco? I'm not familiar, Mr. No, Chair. you're familiar. Now I am. I will Okay, so what are look you going to do into about it, it? Mr. Chair. We will look into the case, Mr. Chair, if I can get all the details po. So ganun ba kayo sa Angkas? Sir, Dapat meron ba kayong hotline? sir, meron po. May hotline po kami. Tapos multiple hotlines po. Sa app din po, pwede po mag-diretso po ng complaints. Pero ito nga, dumaan siya sa proseso. Pero nagbibingi-bingihan daw yung mga alipores mo, sir. So, thank you, Mr. Chair, for bringing that to light. Hindi po namin ito tolerate yan. We will make sure po, Mr. Chair, na maasikaso po yan ng tama. Okay, Pasensya na po, Mr. Chair, since June pa po yan. sige. Gusto ko mabayaran ito before the end of the week. Makakaasa po kayo, Mr. Chair. Hindi, I'm serious. Kasi ilang buwan na siya nag-antay, oh. Di ba? Yung pag-iwas-iwas ninyo, namatay na ngayon tao, masama ng loob, nagdadalamhati na kasi anak niya namatay. Pagkatapos, paikot-ikutin nyo at bingi-bingihan kayo, hindi, I want them paid by Friday. Makakaasa po Ay, kayo, Mr. Total, Chair. matagal naman nakafile dun sa inyo yan, di ba? Yes, Mr. Nakapending. Chair. So Friday, release the payment. I will get po the details during this hearing, Mr. Chair. Oh, ito yung mga staff ng Angkas. Oh, sino si Attorney Leido? Meron ba kayo Attorney Leido? Sino? Sino si Velasco, Mr. Velasco? Patrick Velasco. Sir, Patrick Velasco and Attorney Ledo is our legal and yung emergency response team. Kilala ko po yun. Oh, ayan, attorney na, legal at saka response team. Yes, sir. Oh, ba't ganon? I will look into it, Mr. Chair. I'm not familiar with the case, pero rest assured. Sure, Sir, resolve na daw po, sabi ni... Sir, let me take a look at this, but resolve na daw po as per our team here, but I will make sure po that if it's not resolved, I will resolve it. My apologies, Mr. Chair. December 6 lang ito sumulat sa amin. So, kailan niyo po na-resolve? Sir, I will make sure I will resolve Ano, it, sir. December 6 lang. Tapos sabi mo agad Hindi resolve. po. I will check po, Mr. Chair. My apologies. Okay.